Okay, welcome po dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Randy. Ang sabi, tanong lang Lods, may video na po ba kayo kung paano sukatin ang powder ng bala? Okay, so bibigyan natin ng kasagutan yan kung paano sinusukat ang mga powder ng bala. At gusto ko ring reaksyonan yung comment ni Gameboy. Mabutit ito na open ni Gameboy. Kasi yung allowed ba sa civilian magkaroon ng legal na firearms sa Middle East? Ang sabi ni Gameboy ay allowed siguro, may mga bidon na nagbabantay ng tupa sa Saudi Arabia at sa Israel may Mauser rifle. Chismis lang sabi nila. Okay, meron talaga silang baril. Yan yung bidon, para sa hindi nakalim. Yan yung mga native nila yan. Okay. So, bibigyan ko ng reaction din yan. At maganda at na open ni Gameboy. Maganda yung mga comment na ganyan. Okay, so bago ko bigyan ng kasagutan, yan dalawa na yan, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan. Dahil sa patuloy naman ng pagdami ng ating mga subscribers at pasalamatan ko lang yung mga hindi nag-skip ng ads sapagkat ang ating YouTube channel ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na mga anak na single parent. Meron tayong 6 na estudyante na at least nabibigyan natin ng pambaon. So yan, at yung inyong doon sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat sapagkat nakakatulong kayo para mabigyan natin ng pambaon yung mga bata. At yung mga nagpadala dito sa ating GCash number, maraming salamat din sa inyo sapagkat malaking tulong yung naibigay ninyo. At doon sa mga nagpadala sa ating premiere videos, kagaya ni Peace America at ni Jubil Platon, maraming salamat sa inyo dahil yung pinadala naman ninyo ay bibili naman natin ng school supplies ngayon darating na pasukan. Ayan, so ang tanong ni Randy kung paano sinusukat ang mga gunpowder ng bala. Okay, kung kayo ay bibili ng mga gunpowder, yung may mga label yan dito. Ito hindi naman ito original. May mga label yan dito. Kung ano ang bigat ng heads, nakalagay kung ilang grains o ilang grams ang ilalagay ninyong powder. Ang sinusukat po ay hindi caliber ha. Bigat ng head ang nakalagay doon. Hindi caliber dahil iba-iba ang bigat ng head, nakalagay yan doon, nakalagay doon. So, yun ay titimbangin. May mga ginagamit naman na timbangan yan, yung mga scale, kamukha nito. Papakita ko lang sa inyo ng may mga, ito yung mga scale na saglit lang. Ayan. Ito yung mga scale yan, Ito yung mga scale. Ngayon, susukatin yan. Tapos, susukatin yan at para malaman kung ilan ang maraming klase yan. Merong dispenser, ayan. Itong dispenser, ito yung may tangke sa taas. Tapos ay pag ginanon mo, may babagsak na eksaktong dami ng powder. Ngayon, halimbawa, nakalagay doon ay 5.0 grains. Ang nakalagay dito, 5.0 grains. Ngayon, titimbangin mo doon sa scale. May timbangan naman niya doon sa pinakita kong timbangan. Ganon. Ngayon, mag-ano ka ng mga 5 kung consistent. Yan, ganyan. Kung consistent, ganon. Pagkatapos, i-adjust mo ngayon yung iyong reloader. Pag-pump mo ganyan, titimbangin mo kung tama yung lumalabas sa reloader mo. Kung tama. So, ganun ang para pag nag-reload ka na, sakto na yung pump mo. Yun ay sa mga automatic na reloader.
So may mga manual din na reloader na ginagamitan naman nila ng ganito. Okay. So ito DIY ko lang ito. Ito ay basyo ng basyo to ng 22 na medyo pliner ko yung yung itaas para pag So ito naman yung ginagawa ko para simple lang. So ang gagawin ko, halimbawa itong bala na ito 115 grain ito, 115 grain ito. So ang gagawin ko ay magbubukas ako ng isa. Halimbawa 9mm ang i-reload ko, 45 kung ano man yan. So magbubukas ako ng isa nito gamit itong bullet puller. So yan, ilalagay mo lang yan dyan. Bullet puller na yan. Bullet puller to eh. Tapos sasara mo. Pagkatapos itatanggalin mo yung head para makuha mo yung powder. Yan. Pag natanggal na yung powder, pag natanggal na yung head, kamukha nito, yan o. Yan, tanggal na yung head. Yan, wala na laman yan. So ilalagay ko sa isang papel yung laman, to. Yan. So, ito yung head niya. So, dapat, kung anong bigat nitong head na to, ay ganun din ang bigat ng head na inyong gagamitin sa pag-reload kasi ang kinuha ninyo yung powder niya. Okay, so ang gagawin ko ngayon dyan, ay ilalagay ko ngayon yan dito. Yan. Ilalagay ko ngayon yan dito. Para masukat ko yung dami. Yan. So ayan ang dami niya. Ito ang dami ng powder niya. Sakto yan siya diyan. So mapapansin niyo na hindi pagka kasi malaki ang diameter, gumagano yan eh. So mapapasobra. So ganito, ang gagawin ko naman ngayon diyan ay pag nakuha ko na yung tamang sukat, kung halimbawa, pipili siyempre kayo ng mga pansukat ninyo. Kung yan ay hindi umabot sa taas, babawasan ninyo siyempre. Parang tawag sa amin yung gatangan. Okay, so yan. Yan ang dami nung nakuha natin powder ito. Dun sa ito yung nakuha natin powder. So ang gagawin ko naman ay ito naman ngayon ang aking gagamitin na pangsukat. Yan. Ito naman yung halimbawa ito naman yung powder natin Ito. Kukuha naman ako dito. Yan. Kukuha naman ako dito at yan naman ang ilalagay ko dito sa yan. So, ganun lang ang pagsukat na tama. So, napaka-basic lang ng pero dapat kung ano yung pinagkunan ninyo kung yung tinanggal ninyong bala ito ay kung anong bigat nito, ganon din ang bigat nung ilalagay ninyong head. Okay, so sana na unawaan ninyo yung ating yung tanong ni Randy. Ganun lang. O siyempre, bawat caliber at bawat bigat ng head, ilalagay ninyo ito ng label. Halimbawa, ito ay ito pang 115 grain ito. Yan. Tatandaan ninyo, hindi man pare-pareho ang baril, hindi man pareho ang caliber, hindi man pare-pareho ang bigat. So, ganun lang ang ang ginagawa ko noon. So, ito na. Pagkatapos, yun lang naman ang tanong, ay di yun lang ang sasagutin natin. Ganun lang. So, napakasimple lang ng tanong. Okay, so, ayan, at bibigyan ko lang ng reaction yung tanong ni Gameboy na allow daw siguro sa mga bidon na mga tagabantay ng tupa kasi yung ating videos ay allowed ba sa mga civilian magkaroon ng legal na firearms sa Middle East. Okay, dito sa Middle East may mga bidon. Yung mga bidon ay parang yan ay yung mga native ko sa atin, yan ay yung mga Aita, ganyan. Sa amin naman ay Mangyan, sa Mindoro, yun.
Mga ganyan, mga ano yan, mga native yan. At yan ay yung mga hindi nakarestro. Ngayon, sila ay walang ano sila, walang country sila. Walang country. So, hindi mo pwedeng ipa-deport yan. Saan yan pupunta? Walang country yan. Eh, hindi naman yan naka-registered na ano, na citizen. Mga ano. Kaya sa atin, yung mga native sa atin, nakakabuto na kasi nire-registered na sila eh. Nire-registered na sila. Ngayon, hindi ko alam ang batas diyan sa mga yan. Kasi meron talaga, totoo yan, may mga nagbabantay ng tupa na may mga mouser, okay, na gamit sila. Gamit nila yan kasi pag inaatake sila ng mga ligaw na hayop, siyempre ginagamit nila yan. Depensa nila yan. So, hindi ko alam ang batas sa kanila. Kung ano, parang sa atin, yung mga AITA, kung may nakabag tapos ay may daladalang deadly weapon, hindi naman hinuhuli sa atin. Okay? Hindi naman hinuhuli sa atin. Sa amin, yung mga mangyan ang tawag sa Mindoro, may mga dalang bulo yan. Pero nakabahag sila. Pero hindi sila hinuhuli. May dala silang deadly weapon. At may napapanood din ako sa mga video. May mga nakamotor na mga mangyan, marunong na silang gumamit ng mga motor eh. Mga walang helmet. Pagdating sa checkpoint, hindi hinuhuli. Pag nalamang mangyan sila, pinapayuhan lang sila. Hindi sila hinuhuli. Hindi sila tinitikitan. Paano mo titikitan yun? Ay wala naman silang pambayad. Wala naman silang ganun. So, may mga exemption kasi ang batas sa atin. Okay. At meron talagang ano. So, pagdating dyan sa mga ganyan, sa mga kasi yung saklaw lamang ng aking videos ay yung mga pumunta dito sa Middle East na para magtrabaho. Okay, para magtrabaho. So dito, siyempre, pagka ikaw ay nahulihan ng illegal dito, makukulong ka at i-deport ka sa bansa kung taga saan ka. Ay ang mga bidon, mga wala namang ano yan, wala namang bansa yan, wala silang country. So hindi lang sila nire-registro. Pero hindi ko lang alam ang batas, pero pagka yan ay yung iba sa kanila nire-registered na rin, ginagawang citizen. Pero may batas sila kung ilang taon na sila dito naka-permis, ganun. So, yun ang pagkakaalam ko diyan. So, ayan, mabutit na na tanong yan ni Gimboy. Na comment. So, ayan lang at magtanong lang kayo sa ating YouTube channel. Dun sa mga nagtatanong tungkol sa legal, merong hindi na rin ako pwedeng sagutin. Kasi yung inyong tanong ay wala na akong mabasang batas. Kasi circumstances na yun eh. Ngayon, kung may batas pa akong mababasa, babasahin ko sa inyo. Pero kung halimbawa katulad nung nagtanong na, papaano kung may mga kasi, yung sasakyan niya, nandun yung tapos may nanloob sa kanila, may kwento na eh. Ay wala na ako. Basta't ang batas ay bawal dalhin sa labas ang mga baril. So, mababas tayo pagka sinagot ko pa yan. Bahala na ang korte dyan. Meron kasing mga tanong kayo na korte lang ang makakasagot. Ngayon, kung may batas akong mababasa, babasahin ko sa inyo para hindi tayo mabas. Kasi yung iba, ay binabas tayo. Kasi nga, totoo naman din naman tayo abogado. Pero pagdating sa pagbasa ng batas, may nababa at may mababasa tayo, babasahin ko. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo sa ating ipinapaalala ko lang sa inyo na bawal ituro ang paggawa ng bala dito sa YouTube. Pero ang tinanong lang naman ay paano sinusukat ang gunpowder. So ganun lang ang aking hanggang dun lang. At sana ang ating YouTube channel ay pang educational purposes lang. Okay, God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli.